Hey, good evening! Part 2 po tayo ngayon nung pinag-usapan natin last time kung ano yung mga documents na kailangan para ma-transfer ang titulo sa pangalan mo. So ngayon mag-transact po tayo sa BIR. So before po tayo mag-transact sa BIR, kailangan po natin ng verified TIN. Kung wala naman po kayong TIN number, pwede po tayo mag-request dun sa BIR or RDO na may jurisdiction ng property nyo. Bibigyan po kayo ng TIN number kapag may transaction. So, both seller and buyer kailangan po may TIN number. Ngayon po, ang pagbabayad ng capital gains tax na 6% at documentary stamp tax na 1.5% ay ibibase po yun ng BIR whichever is higher. Halimbawa po, doon sa DOAS nyo or selling price is 3 million. Doon naman po nakalagay po sa tax declaration nyo ay 4 million ang inyong market value ng property nyo. Tapos, sa zonal value naman po ay 5 million. So, whichever is higher. So, ngayon po, ibibase po ang 6% ng capital gains doon sa 5 million. Same thing din po sa documentary stamp tax na 1.5%, ibibase po doon sa 5 million. So, once may computation na po tayo from the BIR, pwede na po nating i-file to online. So, ang capital gains tax po ay Form 1706 po ng BIR form at documentary stamp tax naman po ay 2,000 OT po ang ipapile niyong BIR form. Once na ma-file niyo po ito, pwede niyo na po itong bayaran sa AAB kung tawagin, yung Accredited Agents Bank ng BIR or RDO na may jurisdiction doon sa property. Magtanong lang po kayo sa BIR kung ano yung mga accredited banks doon na pwede nyong bayaran. So, once ma-settle nyo po ang payment, ibalik nyo po ang resibo nyo sa BIR. Ang tanong po ba ay may penalty po ba or may due date po ba ang pagbabayad ng capital gains tax at saka documentary stamp tax? Yes po, meron. So, ang capital gains tax po, 30 days after notarization. Halimbawa po, na-notarize po ito ng January 15. So, kailangan bayaran po ang capital gains on or before February 15. 30 days lang po kasi may mga surcharges po or may mga penalty po ang BIR after 30 days. Excuse me. Then, ang documentary stamp tax naman po ay iba po yung schedule. So, kung nag-transact po tayo today, January 15, or bukas po i-transact natin sa BIR, every 5th of the following month naman po ang pagbabayad ng documentary stamp tax. So, on or before February 5 po, kailangan masettle na rin po ang documentary stamp tax. So, mauuna po yun. Kasi, every 5th of the following month po, pag na-transact nyo na po sa BIR, ang documentary stamp tax. So, once po na masettle nyo po ito sa AEB or Accredited Agents Banks ng BIR, ibalik nyo po lahat ng resibo at pwede na po kayong mag-request ng e-car. So, ang tinatawag pong e-car ay Electronic Certificate Authorizing Registration. So, ito na po na mag-authorize po ito yung e-car na to, pwede nyo na pong i-transfer ang pangalan nyo at yung tax declaration po, pwede nyo na pong i-file doon sa buyer's name po or sa pangalan nyo na po ang tax declaration. So, after po mabayaran ang property tax sa LGU or Assessor's Office or Treasurer's Office kung saan located ang property, pwede nyo na rin pong i-file or mag-request po kayo sa Registry of Deeds. So, sa RD po. Punta po kayo ng RD at meron po kayong minimal na pong babayaran doon sa RD. Sila po yung magko-compute din uli sa inyo kung magkano po yung babayaran sa transfer tax. So, ito lang po ang may share ko po sa inyo. Sabay-sabay po nating alamin ang mundo ng real estate. This is Vilma Saito. Thank you and God bless. Bye for now. Follow for more.